Claim filing and adjudication process of Marawi Compensation Board. Ang Marawi Compensation Board ay isang quasi-judicial body. Ang mandato nito ay ipatupad ang mga probisyon sa kompensasyon na itinakda sa Marawi Siege Victims Compensation Act. Mga sakop na lugar. Kabilang sa mga maaaring mag-file ng claim ay ang mga may-ari, sharers, renters, executors, administrators, at heirs na nabanggit sa Republic Act 11,676. Paano mag-file ng claim? Narito ang mga hakbang para maghain ng claim. Una, kumuha ng appointment schedule. Pangalawa, kumuha ng application form at ihanda ang lahat ng required documents. Pangatlo, pumunta sa nakatakdang appointment schedule at mag-file ng claim. Ang listahan ng nag-file ng claim ay ipopost sa social media. Maaaring maghain ng oposisyon ang sinumang kinaukulang partido sa mga sumusunod na batayan. Ang claim ay mapanlinlang, katang-isip o hindi totoo. Ang claimant ay hindi karapat-dapat sa ilalim ng Section 29 ng IRR na ito. Ang claimant ay hindi isa sa mga binanggit sa ilalim ng Section 29 ng IRR na ito. At iba pang makatuwirang batayan na maaaring ipalagay ng board. Proseso ng Secretariat Evaluation. Lahat ng claims ay ipapasa sa legal at technical na unit para sa wastong pagsusuri. Sa legal unit, ang mga claim application ay sinusuri ng mga abogado kung ang mga dokumento na isinumite ay may sapat at matibay na ebidensya para sa nasabing claim. Kasama din sa sinusuri ang authentication ng mga dokumento. Sa technical unit, bibisitahin ng mga engineers ang lokasyon ng istruktura ng claimant, maliban sa mga istruktura na apektado ng reclamation site, upang ito isuriin. Sa preliminary conference ay lilinawin ang mga material na issue kaugnay sa claim. Maaari ding mag-require ng karagdagang ebidensya sa claimant upang patunayan ang claim. Tandaan, hindi lahat ng claimant ay sasailalim sa preliminary conference. Ang mga claimant na sasailalim sa preliminary conference ay makakatanggap ng notice sa pamamagitan ng tawag, text message o email. Ang mga claim na istruktura ay kinakailangan sumailalim sa technical na pagsusuri. Sa ocular inspection, magkakaroon ng pagsusuri sa kondisyon ng istruktura, kabilang ang pagsukat, pagtatasa at pagdokumento ng mga bitak, mga sira o pag-aayos nito. Ang Notice of Ocular Inspection ay matatanggap sa pamamagitan ng text message or tawag. Proseso ng adjudication. Ang mga claim na nangangailangan ng paglilinaw ay sasailalim sa clarificatory hearing. Ang clarificatory hearing ay ginagawa upang makakalap pa ng mas detalyadong impormasyon sa filed claims. Ang claimant ay makakatanggap ng notice of clarificatory sa pamamagitan ng tawag, text message o email. Pagkatapos, isang resolusyon ang gagawin para sa partikular na claim. Ang resolusyon na ito ay naglalaman ng final na desisyon sa naturang claim. Ang mga naaprobahang claim ay ipopost sa 3 kapansin-pansing lugar kabilang ang social media. Bukod sa mga nabanggit, ang mga naaprobahang istruktura ay ipapublish din sa newspaper. Maaaring pa rin mag-file ng oposisyon ang sinumang kinaukulang partido sa mga nabanggit na batayan sa loob ng 30 araw. Ang mga approved claim ay magiging epektibo sa loob ng 30 araw. For legal concerns, proceed to our legal desk at MCB Main Office, MSU, Marawi City.